It's Friday! Ang bilis, no? Parang hindi ako makapaniwala. Hindi, kasi Monday walang pasok. Kasi Parang nga, 4 na araw ka lang din pumasok. holiday nung Monday, Victoria Day yon. Kaya, yan, siguro madami-dami pa yung energy ko. Pero yun nga, kaya nga, pumasok na rin ako ngayon, although work from home tayo. And yes, feeling accomplished tayo sa mga ginawa natin sa office. And yun, kakasundo lang sa akin ni Alwin. Kakadaan lang din kay Zion. So ngayon, may aasikasuhin lang kami sa Chinook Mall. Chinook Mall. O, kasi, hindi, sabihin na natin. Kasi yung ano namin guys, yung Netflix namin, nag-bill na naman kami dun sa dati namin. Pina-close na namin yun. Yan, I'm not sure kung napanood nyo na yung past video namin. Kasi last time nga, lumipat na kami ng provider. Kasi nga mas mura dito sa Telus, yung ino-offer nilang bundle like Netflix, Disney, and Prime. So, yun, nagbabayad na kami doon starting last month. Pero itong sa Best Buy naman nga, na meron din kasing package doon na subscribe namin. Yan, nung bumili rin kami or nag-avail nung sa iPhone, pinastop na namin yun kasi nga kumuha na kami dito na bago. Pero tuloy pa rin yung bill niya. Nag-bill siya ng May 2 hanggang June. Yeah, so tatanungin na lang din namin, di ba? Para malaman namin ang kasagutan kaysa nagbabayad tayo ng walang gumagamit or sayang lang, di ba, na doble ang aming subscription. Yeah. So, Netflix to. Tapos, in addition, may Crave pa. Hindi naman kami nag-use ng Crave. So, ang ginagamit talaga namin, Netflix, Disney, tsaka Amazon. Which is, magandang offer din yon, promo. Magkano lang yon? $10 something. 10. Oh. Pero may ads kasi yun. Oo. So, okay lang naman. Di rin kami naaabala kahit may ads. So, parang break time na rin yun. Kaya, yan. Pupunta tayo sa Chinook Mall. Ano lang Bilis natin, lang. baka naman din kasi Yun parang for the last month yun na yung huling bill. Pero kesa naman maghula-hula kami ni Alwin kung ano yung nangyayari, ay itanong na rin namin. kasi Oo. Tsaka Friday rin naman, di ba? Hindi ako makapaniwalang Friday na. bilis nga, kasi nga yun nga. Natutulala ako. Kung tutusin pala, no, kung hindi ka pumasok ng Thursday, Friday, parang pumasok ka lang ng Tuesday tsaka Wednesday. Oo, ganun nga. Pero ayoko, parang nahihirapan ako sa ginagawa. Wow. Ayan. Sipag naman. Pero Sana all. pag malamig guys, 'di ba? Nag-work from home rin talaga tayo pag mahirap mag-commute, ganyan, para safe din kami ni Zion. Pero ngayon kasi ang sarap lumabas. Yan. Ngayon lang tayo nasisikatan ng araw. So, namnamin natin ang napakasayang commute, hindi nade-delay yung bus, tuloy-tuloy yung biyahe ko. Kaya okay na okay ang ating pagta-travel. Struggle lang talaga dito pag winter talaga. Yung heavy talaga, snow, Right. yun nagde-delay yung mga bus. Yan. So, tingnan natin kung maraming tao ngayon sa mall. For sure, Friday ngayon. Dahil Friday, and then may mga pasok siguro yung mga kabataan. So, na dito Nandyan tumatambay, yan. Kasi di ba? nung Friday. nag-work ako dyan, ako, grabe pag Friday, Saturday. Right. So, punta tayo sa Best Buy. Hopefully, ma-resolve ang ating issue. And, konting lakad-lakad na rin ba? Kasi magdamag din tayo sa work. Tas si Alwin din, magdamag sa work. Tas lalo na din si Zion, magdamag sa daycare. Yan. So, libot-libot muna tayo as a family. Alright? Alright guys, dito na tayo sa Chinook. Ayan, so lakad-lakad muna tayo. Parang konti tao ngayon ha. Or baka nandun sa food court, no? Kasi nasa likod tayo eh. Oo nga. Yeah. Okay, wala na masyadong pupunta rin kasi dito sa area na to. Urban Outfit. Mura oh, sale dito oh. Lagi naman sale dito eh, no? Ito pag dumadaan ako dito, lagi ko sinasabi, ang sarap ng trabaho nila, nakatayo lang, no? Dito oh. Pero napakamahal na itong mga equipment na to. Grabe. Oh, sabi niya, 2,600 off pa raw yun, ha, baby. Kasi 100,000 daw. Grabe yung nila, presyo ng mga gamit na yon.
Tsaka ano, alam niyo ba guys, lagi kami, may nakikita kami laging subscriber dito eh. Si Nanay. Lagi siyang nagpapahinga dito pagka Friday. Sabi niya, bago siya umuwi ng bahay nila, yan, papahinga raw siya muna dito. Shoutout sa'yo na yun, nakalimutan ko na yung name mo eh. Yan. So ito guys, magpasok muna tayo sa Best Buy. Sana nandito si Z kasi siya yung kausap namin dito eh. Ayan, nandito. Andyan siya. Later. Ayun guys, katatasan natin sa Best Buy. So, yun nga. Ang sabi sa amin ni Z ay na-cancel na rin daw talaga pero hindi niya rin alam bakit. Tumuloy pa rin yung bill namin. So, may binigay siyang number. Yun na lang daw kontakin namin. At maano naman daw yun. Maka-credit naman daw sa amin yun. Kaya wag daw mag-alala. So, ganun lang, mabilis lang. Wala pa kaming 5 minutes dun. Pero kasi nga, hindi niya na-resolve on his end. So, kailangan Oo. pa namin tawagan yung binigay niyang number. Tapos, in any case daw, ibabalik yung sabi. Kasi, hindi naman na ginagamit yung account. Tapos, supposedly canceled na yun. But, we'll see. Hopefully, masa talaga. Yeah. Para hindi na naman kami mabill sa susunod. Oo nga eh, kasi ganun, inilink niya ulit yung cancel dun sa computer niya. Ganun, same pa rin daw yung ginawa niya. Pero, yeah, we'll see. Tatawagan na lang niya. yan. Pala, baby, nag-move. Oo nga, no? Hindi siya sarado, nag-move lang siya. So, across, sport check. Sport check. Banda sa may, Nordstrom? Sa may Nordstrom. Oo, sa baba. So, depende siguro sa pwesto. Baka mas mahal dito, no? Baka. Kasi mas malapit sa food court, eh. Ganun ba yan? So, ngayon, si Zion ay nagugutom. Ganyan lagi yan. Pag alam niyang nasa mall, yung rice ang gusto Mati kasi, niya. pag alam niya pupunta kami dito, gusto niya yung rice. So, sige, order muna tayo. Zion, ano yan? Si Emma, in-order niya yung kids meal. Hindi pa ako gutom. $8. Di pa raw kasi siya gutom. Pero itong bulinggit na to, ito ang gutom. Ako kasi busog pa rin talaga ako eh. Kaya nga eh. Parang wala pa kami sa oras na mag-dinner pero sabayan natin si Zion kasi lagi yung ang cravings niya, yung Oo kanin. nga eh. Oh, ikaw na magsubo ng sarili Mamaya, mo. Hindi niya nang kainin yan o may ano na sa chocolate. Sayang na, eat mo tong rice. Eat, okay? Hindi namang iuwi pagka ano. Oh, yan. Eat. Ito nga pala, syempre, ano pa ba ang orderin natin kundi pork barbecue? Oh, go. You eat. Ah, Can you give me two? yeah. Separate mo yung ano, kung ayaw mo yung green peas. Green peas. Ito yung ano, yung ginakain mo dun sa Ding dong. Ding Dong. Yan yun. That's the one. The green one. Oh, here. Oh, eat na. Distracted pa eh. So, kain na tayo, guys. Kain muna tayo. Meanwhile. Guys, may napansin kami. Ano to? Shake Shack. Shake Shack daw. Famous daw yan sa US. So, Nakahaba ng pila ng Wow Bakery. oo nga no. Nakatayo. Grabe. Ito guys, oh. Shake Shack. Ano ba yan? Mga ano, hot dogs? Burger, fries, Coke float. Parang ano din. Dami, Pero no? masarap to. Tingnan mo yung pila. Tingnan natin. Grabe. Ay, ito pala yung fries. Kaya try natin to kasi sikat to eh. Mura lang siya, oh. Labit ko. Hindi naman siya ganun kamahalan. Oh, Kumpara mo sa mga dito, Burger King. A&W. Same lang. A&W, yan. Mas mura siya, konti. Diba? So, tingnan natin guys. So, sobrang daming tao. Grabe, hindi ako pipila ng ganyang kahaba. Ayan. Pero siguro nga talaga masarap siya. So, narinig tayo ng Wow Bakery. Oo, haba. Abot na doon. Ito naman, ito guys, Shake Shack pa rin to. Oo. So, ito daw yung exclusive lang sa Alberta. Ah. So, meron din tayong s'mores, honey pie, prairie berry shake. Oy, parang masarap to, baby. Kaso haba ng pila. Maandar na yung pila. Di na. Next time, ano rin yan, mawawala din yan pagka tumagal-tagal na. Parang ano lang din, yung aning donut, yung Krispy Kreme. Haba ng pila. Chicken fillet ba yun? Chicken fila? Fila. Chicken fila. Ngayon, wala na. Hindi na siya dinudumo. Ito dinudumog pa. Ito, dinudumo. Haba ng pila. So, visit kayo guys
Chinook Mall, Calgary. At kung gusto nyo matikman, itong bagong-bagong open na Shake Shack. Ang daming na ano dyan yung mag-open pa lang siya, nakita ko ang daming nagpo-post, ang daming excited. Oo, hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Kasi kami naman, hindi familiar, pero alam ko lang na sikat siyang ano. Okay. Saan na tayo? Hindi na. Uwi na? Okay, hindi na tayo bababa. Hindi na. Hindi na. Sabi mo kasi mag-shoppers tayo eh. Pero hindi na, layo din kasi nun. Ayan. Balik na rin tayo guys. Ang naalala ko, ang nakalagay dyan dati, yung mga damitan ng mga bata. Dyan sa pwesto ng ano na yan. Hindi maganda yung pwesto nila kasi kanto siya eh. Tapos nasa tapat ng food court. Ayan. Ito naman yung back and body. Oo nga pala, yung Bat and Body. Ito kanina, nadaanan lang namin kanina to pero ayan na siya. Naglumipat na sila dun sa, ayun o, level 2. Yeah, sports. Sa kabila. Sa dulo. Oo nga. Tama. Ronaldo. So yan guys, no, kakatapos lang natin dito sa Chinook Mall. Nabusog ako. Busog na ako kanina pero mas lalo ako nabusog. Yan, dami nga rin nakain ni Zion eh. O si Zion talaga yung kumain. Guys, 7 PM na. Alas 7 ng gabi. Tingnan nyo naman. Mga ano pa siguro to, 8:30 yung sunset o 9. Ganyan. Yeah, taas ng sigat ng araw guys. Pero gabi na. Yan. Ngayon ay Bilis ang araw na, bilis ang oo, oras. pauwi na kami. Pahinga na ulit. Si Alwin naman ang may pasok bukas. Yan, super bilis ng araw. Yan. Pinag-uusapan nga namin kanina yung balita na naman kasi merong naging like speech si Premier Daniel Smith ng Alberta. So, eto na nga po sa darating na October, 'di ba, may inabanggit tayo na referendum na magaganap. So, pagbobotohan, titingnan kung ano yung pulso ng Albertans. Kung yan, boboto ba sila na i-maintain ang Alberta as part ng Canada or magiging independent na ang Alberta at hihiwalay sa Canada. So, yan pa rin ang patuloy na usapin. Kaya idadaan yan sa referendum na gaganapin sa October. So, I checked kung sino yung pwedeng bumoto. Kasi everyone ba na nasa Alberta pwede bumoto? So, as yung sa pagkaka-check ko, hindi lahat. Ang mga citizens ang pwede bumoto and then at least 18 years of age and syempre, you must be a resident of Alberta. So, citizen ka and taga dito ka sa Alberta. And kung nag-aaral ka somewhere outside Alberta, but if you have the intention to return here in Alberta, you are still treated na Albertan. Yeah, kaya pwede ka pang bumoto sa referendum. So if ever mangyari man yun, halimbawa, humiwalay nga ang Alberta, ano magiging flag nila? Yung government ng Alberta. So, magiging separate country na siya. So, may nabasa nga rin ako, ayan, kasi merong in favor, meron not favor. So, may mga petitions or yung mga signature campaign na nangyayari. So, yung mga in favor na magstay yung Alberta dito sa Canada, nasa 400,000 signatures daw. Pero yung mga gusto mag-separate, nakalikom din naman sila ng signatures and yun ay nasa 300,000 naman. So guys, mga citizens dyan ng Alberta, 18 years of age, ay nasa inyo po nakasalalay. Yan, parang naway bumoto kayo. Depende kung ano talaga yung naiisip nyong maganda sa future ng Alberta. Pero ikaw, hindi ako citizen. hindi, let's say, halimbawa lang, papayag ka ba na himiwalay ang Alberta sa Canada? I cannot comment. Hindi na magmamatter ang opinion ko. So, maraming usapin yan whether you are in favor or not. Pero, since this is like somehow a very big change, no, kaya dumadaan talaga sa legal process. Yan, kaya may referendum na kailangan din pagdaanan. So, malalaman natin kung ano yung kalabasan, ano yung iboto ng mga citizens ng Alberta sa gaganaping referendum. Pero feeling ko matagal pa yan, ano? If ever man matagal pa Oo.
kasi ang daming consequences niyan. Oo naman. Yeah, yung mga, ano pa yung usaping pera, di ba, yung financial. Kasi, Kasi mag-iiba parang rin yung gusto pera mo. ng Alberta, di ba, kaya nagpo-propose na maging separate siya or independent na lang kumpara sa kasama siya sa Canada is because, yun nga, ang dami kasing na-generate na income daw ng Alberta, and then napupunta lang siya sa Ottawa, tas hindi nasusupport yung mga programs dito sa Alberta. Pero 'di ba, yung source yung ng mga maraming pera ay nanggagaling dito. Hindi lang tayo naaasikaso. Kasi nga, syempre, part tayo ng whole Canada. So, kung hihiwala yung Alberta, then, syempre, yung resources mo, yung pera mo, mame-maintain at dito siya lang iikot. madededicate, 'di ba, sa pag-i-improve at pag-grow ng Alberta. So, yan guys. Malalaman natin ang magiging result. Yes, malapit na sa October na yan. Alright. So, yun lang ang ating public service announcement. Yan, for awareness. Anyway, parang bigla ako inaantok. Yan. Siyempre, gabi na rin. Pagod na rin na rin yung kasi. katawan. Kasi, maaga nagigising si Alwin. Like 5:45. Yan, 5:45. Tapos, igagayak ko si Zion. Ako na yung bala kay Zion. Tapos, si Alwin, asikaso na rin siya sa sarili niya. Kasi, kailangan sumabay ni Zion sa daycare. Yan. Kanina nga dahil nga diba si Emma ay dapat work from home siya. Tinatanong namin si Zion, gusto mo ba mag-baker? Daycare. Kasi nila ngayon Show and tell. nila ngayon. So sabi niya yes. Yan. Gusto niya kasing mag-participate kasi every Friday sa daycare ni Zion, may show and tell. So, ibig sabihin, they are allowed to bring a toy/toys to present, to show to their friends and then tell something about it, and doon nag-enjoy si Zion. Kaya, syempre, kesa naman nasa bahay lang siya tapos hindi ko maasikaso masyado kasi nga nag-work ako, then might as well dali na lang siya sa daycare. Although yun nga lang, nakakapagod din para sa bata kasi si Zion yung pinakamaaga doon dahil nga ang aga ni Alvin. Yan, una siya sa listahan. Pag-open pa lang ng daycare or naggagayak pa lang yung unang educator doon, nag-aayos pa lang, nandun na si Zion. Pero konting tiis na lang naman, kailangan lang talaga naming i-work out yung ganitong schedule at the moment kasi sa September rin naman, change routine na, change schedule kasi magkikinder na siya. Yun nga rin, nabanggit ko rin diba na parang gusto kong magpalibat sana ng Wednesday to Sunday. So hindi rin pala po pwede kasi si Emma ay, let's say, work from home siya ng Thursday and Friday. So siya yung maghahatid at sundo kay Zion. Pero Then, basta hindi pa rin final. Yeah. May pa kami, issue sa paghahatid at sundo. So malalaman pa rin namin kung AM or PM siya sa next month. Ready ka na? Oo naman. Yeah. Excited na rin si Zion. Ako naman, matik naman, Monday, Tuesday, ako maghahatid talaga sa kanya. Yeah, kasi Morning man yan or afternoon. yep, yun yung off ni Alvin. So yun ang aming mga kaganapan sa bahay. And then, yeah, tomorrow at least makakapahinga tayo. Pero sa akin, Saturday is general cleaning day. Yan, household chores, maglilinis, magluluto. Pancit bihon. Yeah, yung favorite nating pansit bihon. And then, maglalaba ako. Yan, everything. At least, nung last long weekend, nakapag-linis tayo ng mga cabinets natin and nakapag-donate tayo ng maraming gamit. Nabawasan na yung mga kagamitan natin na hindi naman na nagagamit for a couple of years. So, yun guys, no? So, yan. I think hanggang dito na lang muna, no? Ayan, tayo ay magpapahinga na rin. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa aming vlog for today. Again, no? Sa mga gustong mag-create ng account, ayan, isingit ko na lang din sa TFSA, RRSP, FHSA and everything, no? It's a very best na gawin yun like at the tip of your fingers. Yan, hindi mo na kailangan pumunta sa mga banks to open it and just invest there. So, meron ka ng pwedeng gawin, which is like mag-open ng simple account and invest in the accounts that you will create in there. So, meron kaming referral code down below.
So, And also, pagkitin mo na rin yung NMAX. yeah, sa NMAX din, yung mga lilipat ng bahay or yung mga magpapakonect ng electricity, gas, water, yan, you can use also our referral code. Magkakaroon kayo ng $50 rebate sa una nyong bill. Alright, guys. So, yeah, hindi ko napapatagalin. So, we'll see you again on the next one. Peace!